hear my voice when I call. Lord, be merciful to me and answer me. My heart says of you, seek his praise. Your praise, Lord, I will sing. Do not try to fix me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, God my Savior. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Do not turn me over to the side of my foes. For false witnesses rise up against me, spouting my vicious accusation. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. For a hymn of adoration, let's sing glory to his name. Now the cross of my Savior died. Now for cleansing from sin I cried. There to my heart was a love applied. Sinasamba at sinasalamatan ka namin. Salamat, Ama, sa pagkakataon ito, magbigay sa amin, araw ng pagsamba. Salamat sa buhay, at pinagpalugod sa amin. Salamat sa mga biyayang pinagkakalog mo sa amin sa araw-araw. Salamat din po sa mga problema na dumarating sa aming buhay na siyang nagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Sa aming pagsamba, Ama, hinihingi ko namin ang iyong banal na Espiritu na siyang tumama sa amin upang maging kaaya-aya ng pagsamba sa iyong araw. At sa pagpapatuloy ng aming buhay, Ama,
sana ang iyong kalooban na masunod. Patawarin mo po ang aming makasalanan. Malayan lang namin ang mga ito. Ang lahat ng ito ay aming pinakalanin sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Good morning. God is good? All the time? God is good. Yes. So, sino ang nakafeel ng goodness ni God? Pasang kamay and say Amen. 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 So, let us stand together and give the sign of peace as we welcome everyone by singing I love you with the love of the Lord. Sige po, tumayo tayong lahat at masaya ibigay natin ang iabot natin ang ating kamay ng pananampalataya at kapayapaan sa bawat isa. I can see the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Ayan. Ang sarap namang ibigay ang kapayapaan sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan po. Welcome po sa ating UCM and second Sunday of Lent. Palakpakan naman natin ang ating UCM. Sila nauna sa ating pananambahan sa linggo ito. Ayan. So, pagkatapos po ng ating congregational retreat, ito na po yung mga susunod na activities natin. Ayan. March 30, culminating po ng Women's Month celebration. So, pwede pong mag-usap ang CWA kung ano yung kung paano natin i-celebrate ang Women's Month. Magplano po tayo. Yan po, wala naman yata si President. So, pre-harvest din po natin, March 30. April 6, Harvest Festival po. And April 13, Post-Harvest Festival natin. And 17, of course, yan na po yung ating Maundy Thursday. And on Good Friday, 18 po, yung celebration natin ng 7 Last Word. Okay, bakante pa po ang 6 kasi meron na po tayong isa. Ayan. Alam ko po, may gustong-gustong magsalita for this 7 Last Word. Kaya lapitan lang po ako, mag-usap tayo. Ngayon pa lang, alam ko meron na po kinakausap ang Holy Spirit para sa ating 7 Last Word. Lapit lang po sa akin at nang mapag-usapan natin dalawa. 6 na lang po yung kailangan natin. Kasi nung December pa, meron na pong nag-commit na isa. So, 6 pa po yung kailangan natin. Meron pa pong para sa iyo. Yan. Kung sino ka man, meron para sa iyo. May 5 to 7, pag-usapan ng UCM and CWA, Joint Annual Convention, at UCCP Cabirawan Sur, Gonzaga, Cagayan, with 500 registration fee. March, April, May. May 7 yun. So, dati pinangurmong kayo di 500. Kakabsat. So,
unlimited po yung gustong attend, welcome po sa atin. Hindi lang po yung mga officers. Unlimited po. Yan. So, sa Cabirawan Sur, Gonzaga, Cagayan. Beach, beach, beach. Yan. And of course, May 7 to 9, annual conference para po sa mga official delegates natin. Sa UCCP Cabirawan Sur pa rin po doon pa rin po magaganap ang ating annual conference. So, yan po yung mga upcoming activities natin hanggang May. And after May, we will welcome Ecclesiastical Year 2025-2026. Mabilis? Okay. So, marami tayong pinaghahandaan because we know na God is God of order, kaya lahat po ito ay kailangan natin paghandaan. Yan. May mga announcement po tayo. For the Temple Choir, yan po yung ating Easter Sunday. Temple Choir practice every Saturday at 2 p.m. Yan. Welcome po mamaya yung magpapalista na sasali. And be committed. Kailangan mag-commit po tayo ng 2 p.m. every Saturday. Magsimula tayo sa Saturday hanggang sa Easter Sunday po yan. The Saturday before the Easter Sunday. So, yung mga gusto po na sasali, magpalista na lang po mamaya and open your heart and have a commitment on this Temple Choir Easter Sunday Cantata. Yan po, every Saturday at 2 p.m. Maraming salamat po sa mga nag-commit kahapon. So, yun po yung dadagdagan na lang kung mayroong dadagdag. Kaya, salamat sa mga patuloy na tumutulong sa Temple Choir. And then, patingin po natin ang mga may kaarawan sa linggong ito. Si Rosalie Dumali, Zoe Gabriel Parica, Josephine Pascua at Gaudencio Salvador. Awitan po natin sila ng happy from Psalm 31, verse 1 hanggang 3. I come to you, O Lord, for protection. Never let me be defeated. You are a righteous God. Save me, I pray. Hear me, save me now. Be my refuge to protect me, my defense to save me. You are my refuge and defense. Guide me and lead me as you have promised.
Ipon natin ating mga ulo at tayo ay manalangin. Our loving God, the Lamb of God who takes away the sins of the world, Ikaw na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagpapaalala sa amin na kami ay mahina at kinakailangan ka namin sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, Ikaw na bumubuo sa amin, who forgives our iniquity, that by your wounds, O Lord God, we're claiming, and by your scars, that we are healed. We lift each other unto you, Panginoon, sa mga taong naririto, sa lahat ng mga lumalapit sa iyo sa mga oras na ito. Bless our hands, our hearts, our whole being, that you can use us, O Lord God, to pray for our family and friends who are sick, O Lord God. Lord Jesus, heal them, Lord God, with your loving grace, your merciful hands, O Lord. Our senior citizens, Panginoon, ang mga lolo at lola ng aming mga buhay, fill them with your power and strength to overcome, Panginoon, upang sabihin makasama pa namin sila at maging inspirasyon ng aming mga buhay. We also lift up to you, O Lord God, the young mothers and fathers na narito, Panginoon, working diligently for the family, O Lord God. Ikaw po yung magbibigay sa kanila ng renewed strength, stronger faith every day, a good rest of heart and mind during their quiet time, Lord God, with your blessings, Panginoon, kasama ng mga anak na ibinigay mo sa kanila. Our children, O Lord Jesus, ang bawat anak sa bawat tahanan, cover them with your precious hands, with your precious blood, with your loving guidance, and a humble and good heart, Panginoon, ay kanilang matatamo, Panginoon, sapagkat sila ay sa iyo. Ang maraming salamat. Your wisdom for them to choose right from wrong, O Lord God. Ikaw po yung gagabay sa kanila para sa mga bagay na ito. Bless the leaders of the church, O Lord God, our chairman, the whole church council, to lead the church to proclaim the good news of salvation and bless others by their lives, O Lord God. Also help our government, Panginoon, to overcome trials. Napakarami namin dinaramdam ng aming bayan tungkol sa mga nangyayari sa amin. Panginoon, Ikaw po yung hahawak sa bawat isa, mag-aayos sa daraanan, Panginoon, ng paglago para sa aming bayan, O Lord God. Gumamit ka ng mga tao, Panginoon, upang sa gayon, O Lord Jesus, to lead our nation to greatness sa pamamagitan ng pananampalataya and faithfulness to you, O Lord God, loving our country. Lord God, give us peace, love, and unity dun sa government na ibigay mo sa amin upang mamuno sa amin. Panginoon, bilang iyong mga nilikha, ang maraming salamat, hayaan mong magmahalang kami. Bless our Christian worship, Lord God, today. All the clergy, our bishops, and all the workers, Panginoon, na tinawag mo upang maglingkod sa iyo sa mga panahon ito. Lalo-lalo nang nakikita namin na malapit na nga ang iyong pagdating. Samahan mo kami sa aming pagsamba, Panginoon, tinataas ka namin, pinapasalamatan mula sa mga awitin, O Lord God, sa mga pangalanginan at sa mga gagawin pa, Panginoon, at sa pakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo po kami lahat, buksan ang aming discerning body, O Lord Jesus, our hearts and our mind, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Our first reading from the book of Genesis, chapter 15, verses 1 to 12 and 17 to 18. Let's say, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. But then Abram said, Sovereign Lord, what can you give me, since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? And Abram said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to me.
This man will not be your head, but the Son, who is your own flesh and blood, will be your head. He took him outside and said, Look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, So shall your offspring be. Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. He also said to him, I am the Lord who brought you out of all of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. But Abraham said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? So the Lord said to him, Bring me a heifer, a goat, and a ram, each 3 years old, along with a dove and a young eagle. Abraham brought all this to him, cut them in two, and arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Then birds of prey came down on the carcasses, but Abraham drove them away. As the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. When the sun had set and darkness had fallen, a smoking firepot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. On that day, the Lord made a covenant with Abraham and said, To your descendants I give this land, from the Wadi of Egypt to the great river, the Euphrates. The second reading was found in the book of Philippians, verse 3:17 to 14. Join together to follow my example, brothers and sisters, and just as you have as a model. Keep your eyes on those who live as we do. For as I have often told you before, and now to tell you again, even with tears, many lives as enemies of the Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory in their shame. Their mind is set as earthly things, but our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who's by the power that enables him to bring everything under his control. Will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body, closing appeal for the steadfastness and unity. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love, and for long, my joy and crown, is stand firm in the Lord of this way, dear friends. Now, let's hear the message through a song by the Temple Choir.
Tumayo tayong lahat para sa pagbabasa ng banal na kasulatan mula sa Lucas 9 verse 28 to 26. Nangyari mga 8 araw pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, isinama niya si Pedro, Juan at Santiago, umahon siya sa bundok upang manalangin. Nangyari nang siya'y nananalangin, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago. Ang kanyang kasuotan ay nagingning sa kaputian. Narito may 2 lalaking nakikipag-usap sa kanya, sila ay si Moises at Elias. Sila na nakita sa kaluwalhatian ay nagsalita patungkol sa kanyang pag-alis sa kanya na kanyang gaganapin sa Jerusalem. Si Pedro at ang mga kasama niya ay tulog na. Nang sila ay magising, nakita nila ang kanilang kaluwalhatian at ang 2 lalaking nakatayong kasama niya. Nangyari habang mapaalis na si Moises at Elias na si Pedro ay nagsabi kay Jesus, Guro, mabuti para sa amin na kami ay narito. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Hindi alam ni Pedro kung ano ang sinasabi niya. Samantalang sinasabi niya ito, lumitaw ang isang ulap, nililiman sila, pagpasok nila sa ulap, sila ay natakot. Isang tinig na nagmula sa ulap na sinabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Nang nawala na ang tinig, nasumpungan nilang nag-iisa na si Jesus. At sila'y tumahimik, hindi nila sinabi sa kanino man sa mga araw na iyon ang anumang nakita nila. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Maupo na po tayo. Purihin ang Panginoon at ating part 2 ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Hindi ba't nung nakaraan ay hindi nung isang linggo pa ay ating nabasa ito at sabi ko, uulitin ko ba yung sermon o lalagyan ng part 2? Purihin ang Diyos dahil mabuti ang Panginoon. Sabi ko, kung papalitan ko, Panginoon, ay nais ko sanang bigyan mo ako ng nararapat na mga bersikulo para dito, dun sa mga pipiliin. Pero, nakagawa na ako ng isa, sabi ng Panginoon, mas mababaw pa sana. So, narito ang pinasihan ng Diyos na sermon. Alam kong sinamahan niya ako sa paggawa nito. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa isang mahalagang pangyayari sa buhay sa bagong tipan. Meron ito sa Matthew, sa Mark. No? Dito ay nagbagong anyo ang Panginoong Jesus. Lumiwanag ang kanyang mukha, ang kaluwalhatian ng kanyang pagka-Diyos, ay nakita ng kanyang 3 alagad na si Pedro, Santiago at Juan. At narito, ating tunghayan ang hatid na aral ng magandang balita. Ang nakakaraan ay pinag-usapan din natin yung pagbabago o transformation. No? Ito yung patuloy ng pagbabago o transformation ng isang Kristiyano upang maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Hindi man natin magawa yung maluwalhating pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay Diyos, sabi nga natin, nagkatawang tao, dun sa ating statement of faith, sa ating pananampalataya bilang United Church, bilang Kristiyano. No? Sa kapahayagan ng pagka-Diyos ni Jesus, ipinapakita na hindi siya tao kundi Diyos na nagkatawang tao. Hindi lamang human teacher or a prophet. No? Siya ay Diyos na naging karapat-dapat sa pagtubos sa atin para sa ating mga kasalanan. Ang paninindigan ng Diyos ukol kay Jesus, dun sa verse 35, sabi dito, isang tinig ang nagmula sa ulap na sinabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. So naihayag yung the deity of Jesus Christ. Hindi pwedeng tao lang, no? Diyos na nagkatawang tao. At ang lahat ng kanyang pakiramdam, ng kanyang damdamin mula noong sa pagkakatawang Diyos, pagkakatawang tao, ay naramdaman niya kung papaano rin
ang maging tao sa katatayo ang ginawa niya upang tubusin ang sanlibutan. Ano ba yung spiritual transformation? Yung ating spiritual na pagbabago. Inner transformation, magsisimula dun sa ating mga puso. Ito ang pagpapanibagong kalagayan ng ating kalooban. Puso at pananampalataya. Kung na-encounter natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin, lagi namang pinapaalala yan, tinanggap mo noon. Hindi pwedeng mailigaw ka. Sapagkat ang katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo ay naitanim na sa inyong mga puso. Siya ay napakabuting Diyos, no? Na nagbibigay sa atin ng pagpapanibagong buhay. Yung pagbabago ay kung sa labas o sa pagkatao lang ay kailangan may kasamang upang makita, may kasamang testimonya, no? Upang makita ang tunay na pagbabago. Hindi mo naman kailangan ipilit ito sa tao. Pero tayo nga kasi ang ginawang testimony ng ating Panginoon doon sa bawat pamilya na pinagdadalahan sa atin. Hindi naman kailangan ikaw ay magsermon sa kalagitnaan ng iyong pamilya ang makita, no, ang maramdaman ng iyong pamilya ang pagbabago ay isang napakalaking bahagi na ng buhay natin. Yung dating ikaw na nakakulong sa cravings, sa bisyo, sa materialismo, sa inggit, mapagmataas at walang pakialam sa magulang, makasarili, ay unti-unting napapalitan ng pusong hinahanap ang Diyos. No? Yung cravings mo ay si Lord na. Si Lord na yung nangunguna. Oo, magaling ka pa rin kumain. Oo, magaling ka pa rin maghanap ng mga bagay na makakasatisfy sa iyo. Pero ang isang magandang bagay doon, inuuna mo ang Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, inuuna mo ba ang Panginoon? Oo, amen. No? Sa kalagitnaan ng ating hindi pagiging perfect ay kinukuha tayo, dinadala tayo ng Panginoon sa pakikipagrelasyon, no? Sa Kanya, nararamdaman natin, nagpapakumbaba, o kaya ay kaya na niyang gawin. Nasisiyahan siya sa mga bagay na kaya niyang bilhin o magkaroon, o nag-strive siya to be better every day. No, pinagpapasalamat niya sa Diyos yun. Inspiration ang iba at hindi desperation. Binabago ng Diyos araw-araw. No, hindi na naiinggit pag nakakita ng malaking refrigerator sa kapitbahay. Bibili ka ng mas malaki. Hindi ba? Hindi na gano'n ang dating. Inspiration na. No? Nagkakaroon ka na ng burden na makilala sana ng iba ang ating mapagmahal na Diyos. Nais na makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Ito na yung transformation. Tingnan natin kung meron na sa buhay natin ang mga ito. No? Nais na makatulong sa abot ng kanyang kaya. Marunong nang mag-share sa iba, lalo na sa mga kapatid, no? Sa mga biological family, hindi na siya madamot, hindi na ako madamot, ganon. Ganon din sa ministry ng church. Nag-iisip ka na rin kung ano ba yung mga bagay na pwedeng daluyan ng pagpapala na nagmumula sa iyo upang sa gayon makatulong ka. CWA, UCN, CYAF, no? CYF, children, yan. No, nais mo na silang bahaginan ng pagmamahal na gumagawa. Pagmamahal na nagpupursige upang itulak sila sa pananampalataya, sa pagiging active, no? Kahit hindi palaging nandito kasi may trabaho naman tayo. Pero pinararamdam nyo sa isa't isa na kayo ay kaparte ng mga ginagalawan ninyong mga CROs, church-related organization. Yan, meron kang inner transformation. From the heart, lumalabas yung pagtanggap mo sa Panginoon. Pangalawa, renewed perspective.
Unti-unti ay lumalago sa pananampalataya at nagiging mahalaga ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. No? Ito ay napakahirap. Hindi mo ito ma-impose. Kailangan dito ay gustuhin mo, tanggapin mo, upang sa gayon ay mananasan mo ang buhay na may relationship sa Diyos. Mas naiintindihan na yung ministry ng Lord Jesus, nagiging mas malalim ang pagtrato sa pananampalataya bilang isang anak ng Diyos, no? Sa lahat ng parte ng buhay Kristiyano. Pumunta man sa labas, makikita pa rin, iba yung perspective. Naalala ko din yung testimony ng isang kaibigan na siya ay politiko. Pero dati ay talagang nalalasing, nakikipaglasingan din siya. No? Pero nung sinabi niya sa sarili niya, gusto niya maging example doon sa kanyang ginagalawan. Hindi mo naman masasabi, hindi naman siya nahihiya pag siya ay nakikisama doon at meron nang nakalagay sa lamesa. Nung una, sinasabihan siya, baka lang gawin ang tiyan mo, sabi daw. Hindi. Ba't kaya lalanggan? Kasi soft drinks or juice yung ibinibigay sa kanya. Pero nung mga sumunod na mga araw na, sa mga panahon ng kanyang pagiging SD, siya na yung nananalangin, no? Pagka may meeting. Tapos hindi na siya tinutokso, baka ganito kung mayroong kainan o mayroong kasiyahan man, nagpapaalala lang siya, huwag tayo uuwi ng masyado tayong lasing, gano'n. Oo naman, sabi daw, sir, kasi mas matanda siya. At hindi na rin siya tinutokso kung anong iniinom na. Nilalagyan na lang niya sila kung minsan malamig na tubig lang o kaya naman ay pineapple juice. Ganon. Na-transform yung life niya nang dahil sa kagustuhan niyang sumunod sa Panginoon. O, amen ba yun? Amen. Ganon naman kailangan muna, kung gusto mong ma-transform, kailangan opo, Panginoon. Pagkatapos, magbabago ng unti-unti. Wala po kasing magic. Walang magic, no? Doon nga sa karanasan ko sa Muñoz, yung ipinapanalangin ng kanyang ina all her life. Buti naman nakabasa ako ng mga libro na katulad ni St. Augustine, na nung siya ay nagbago at tumungo doon sa kanyang panibagong buhay, wala na nga yung nanay niya. Pero yung the powerful prayer of a nanay, sabi nga ni Mama Ritos kanina, ay nangyari sa kanya. At nagpatuloy siyang nagbago. Hindi ba? Kilala niyo ba yun si gumawa, make me a channel of your peace. Siya ay pari, no? Sinunod niya ang natutunan niyang sumunod sa Panginoon. Ganyan. Transformation, hindi bigla, no? Kailangan ng faith and obedience. Lumalago sa pananampalataya sa pagsunod sa Diyos. Faith in Jesus' authority. The transformation demonstrates Jesus' power and authority. Makikita yan sa buhay mo. Encouraging the disciples, yung mga nakakita sa kanya noon, to trust and obey Him. Kasi sabi nila, hindi lang ito tao. Ito ay tunay na Diyos. We saw His deity. No? Nag-transfiguration siya noon. Ito yung naka-encourage sa mga disciple na mas lalo kumapit at manampalataya sa Kanya. Ganon din tayo pag may nararamdaman natin, nagiging magaan ang mga salita ng Diyos. No? Parang hindi na siya boring, ganon. Parang gustong-gusto mong malasap ang bawat salita ng Diyos sa bawat minuto dahil hindi naman matagal ang ating pagsamba. Ang transformation po, nagsisimula na. No? Nararamdaman natin, nagiging magaan ang kanyang mga salita at may kalayaan na tayong sumunod sa will ni Lord. No? Tayo ay nakawala na doon sa bitag ng mga hindi mabubuting bagay. Nakakagawa man tayo ng kasalanan, pero napapangunahan tayo
na tayo ay anak ng Diyos, na kailangan natin na maging testimony ng ating Diyos na buhay doon sa mga pinagdadalahan niya sa atin. No? Obedience, yon ay faith in Jesus' authority. Obedience despite of uncertainty. Hindi mo man alam ang bukas. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo ba ang mangyayari bukas? Hindi naman, hindi ba? Walang nakakaalam. Pero umaasa ka na magiging maayos ito sapagkat nagtitiwala ka sa mga salita ng Diyos. Ng banal na kasulatan na hindi ka pababayaan ng Panginoon kahit anong mangyari sa iyo. No? Naniniwala ka sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." No? Ngayon, medyo mahirap pa yung buhay. Meron bang magmamadaling yumaman? Sabi nga kanina. But the Lord, wait and the Lord will bless you. Hindi ka niya pababayaan. Sabi nga sa banal na kasulatan, sa Salmo, walang kahit isa nanampalataya sa ating Panginoon, nanampalataya kay Yahweh na pinabayaan o iniwan man kahit isang tinapay lang sa kanyang mga kamay. No? Ang gusto ng Diyos, we will prosper. Ang gusto ng Diyos ay magiging testimony ka ng kanyang kagalakan, ng kanyang kapayapaan, ng kanyang kayamanan. Amen ba? Amen. Praise God. Matthew 19 verse 26, Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." Ito yung sabi niya, pupunta ka sa langit ng mga mayayaman na yan, mas mabuti pa yata na dumaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo upang sa gayon ay makalusot siya dito, no? Kaysa sa mayamang pumasok dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, all things are possible for you. Ang alalahanin mo, ipanalangin mo yung mga magulang mo. Baka ka kaya dumaraan sa ganyan, minsan madamot sila sa'yo kasi hindi nila nakikita yung transformation. Pag nakita naman nila yun, maiayod na di ba? At kung talagang nagsisilbi ka, nagsisilbi ka sa iyong sarili, you are loving yourself, hindi ka nagpapabaya, you are loving your family, ay talagang mayroong kabayaran, no? Ang pagiging obedient. At yung talagang nananalangin, knocking on heaven's door kahit wala pa. Sige, tuktok, tuktok. I attended a seminar with a Korean. Sabi ng babae, ng Bible woman, meron akong ginagawa and my daughter is knocking on the door. Sabi ng gano'n, "Mom, I need this. Can you give me the money right now?" Pero meron siyang ginagawa, hindi niya kailangan bitawan yung kanyang ginagawa. "Anak, wait!" Sabi niya, "Mom, give me my money, I will buy this thing." Sabi niya gano'n daw. Pagkatapos, mga 30 minutes yata, so hindi siya nakapunta agad. But then, yung sinasabi na pera ng anak niya, sabi, wala nang tumutok-tok. There's no one knocking, sabi niya. Pagbukas siya ng pinto, "Anak, where are you? Here is the money that you want to buy the things that you need." Sabi niya. Walang sumasagot. Umalis na pala siya. So, hindi siya nag-persistent sa knocking on heaven's door. Doon sa sinintay sana niya yung nanay niya, meron siyang pera. What a beautiful testimony ng ating pananampalataya. Sige, keep on knocking. Keep on praying. Magkaroon ng calluses yung ating mga knees. On bended knee, we come to the Lord. Every day, hanggang hindi napapakinggan ng Diyos ang mga iyan. At makikita mo, lilipas yung panahon.
you will have a testimony. All things are possible with God. At unti-unti, lumalago ang inyong pananampalataya because of obedience, despite of uncertainty. Hindi mo alam ang mangyayari. No, kung sasagutin ba o hindi ba. But you are doing the good things that God has given you to transform para maging mabuting mga anak, maging mabuting pananampalataya. At sasabihin at magiging testimony ng buhay mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Amen. Praise God. No? Philippians 4:13. Lalong-lalo na yung ating ginamit, no? Doon sa, ano yun, yung ginamit natin sa retreat? Sa? Anong sabi doon? The Lord is my shepherd, I lack nothing. O pwede pa sa verse 2. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. No? Kung ang Diyos ay dinedeklara natin ating shepherd, ating Diyos, no? You will lack nothing. Sabihin mo sa katabi mo, yan you will lack nothing. Sabi ni Lord, you will lack nothing. Magkakaroon ka ng peace of mind. Masasabi mo sa mga kamag-anak mo na humingi ng tulong sa iyo. Nagagawa ang Diyos ng mga bagay upang sa gayon ay magkaroon ka. Surely the goodness and love will follow me. Yung goodness at love ni Lord all the days of my life. Yan. Napakaganda ng salmong ito. So ano bang nagagawa sa atin ng transfiguration ng araw na yon? This gives us humility and awe. No? Humbleness. No? Sa harapan ng ating Diyos. Sa harapan ng presensya ng lahat ng nananampalataya. Ganun ang ginawa ng Diyos sa mga disipulo nito. Falling into the ground, fear and awe. No? In fear and awe, banal na takot at may pagkamangha. Ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa harap ng ating Diyos na buhay. Lalo tayong namamangha sa kanyang kadakilaan. Bakit? Because He's giving you miracles in your everyday life. Joy, love, peace, patience, understanding. You will always reflect on the fruits of the Holy Spirit. Do I have those fruits? Do I bear those fruits? At kung wala ka pa noon, give me. No? Na ang umuusbong na bulaklak ng pananampalataya ko, and eventually it will become to a fruit. Bearing the goodness of God, makikita sa buhay mo. Amen? Amen. O inspired worship. Paano yun? Yung mas daog inaawitan mo si Apo Diyos. Glory to His name. Kunana hindi. Glory to His name. Ay na, Apo. No? Talagang binibigay mo yung all mo. Yeah? Kasi pag hindi, kukunin niya Lord yung magagandang boses na yan. Kung hindi mo yan gagamitin sa pagsamba. Inspired worship and reverence. May pagkamangha sa kadakilaan ng Diyos sa paggalang sa pagsamba. O, paano igagalang ang pagsamba? Paano igagalang ang worship? Recognizing the majesty and the glory of God through your listening, through the acts of worship that you are doing inside the church. Kung paano ka sumasamba, makikita din ng Panginoon kahit hindi mo ipakita sa ibang tao ang mabuti nakikita ng Diyos. Paghahanda sa hinaharap na pagsubok sa buhay, transfiguration strengthens faith for trials. Pinalakas ang mga disipulo
sa kanilang mga challenges sa buhay na haharapin. Ano yun? Ang crucifixion, ang resurrection, napakaraming intriga sa kanilang mga buhay. May pagkalungkot, kawalang pag-asa, dumako pa ang iba sa pagdadalawang isip kung ano ang dapat paniwalaan. Di ba? Yung mga disciples, sino yun? Nagdadalawang isip o nagdadaw? Ay, kilala niyo pala. Sa ating end times believers or end time prophets, pinalalakas tayo ng karanasan ng mga disipulo ukol kay Jesucristo sa pagpapatunay na tunay at totoo ang mga milagro at nangyayari pa nito hanggang ngayon. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, wait for your miracles. Naniniwala ka ba doon? Nasa sayo yan, no? Ang Panginoon ang magpaparanas sa iyo. Sabi ko nga palagi sa mga anak ko, kasi pag sinesermonan ko sila, may milagro. Si mama, iba naman ito eh. Ito nga, problema nga ito. Pinipray ko na lang, Lord, iparanas mo sa Kanya. Kasi kung hindi, magsasagutan lang kami. So, pagkatapos ng naranasan, nagte-testimony pa, tawag ng tawag sa video. Ay, totoo pala, God answers prayers. O anak. Kaya, ang palagi ko na lang panalangin sa'yo, kasi medyo matapad. So, pag, alam mo naman ang mga kabataan ngayon, sige, danasin mo anak, yung pinakamabuti sa harapan ng Panginoon at ibibigay niya sa'yo, no? Ang pangangailangan mo. No? Pagpapatunay na tunay at totoo ang mga milagro ng Diyos. Encourage for perseverance. The event encourages the disciple to persevere in faith, nakapagtiis sa mga pagkakataong napakadami nilang tanong. Ganun dito yung mga bata, alam kung napakadami yung tanong. Our Lord will also give us this kind of miracles within our lives. Maghintay lamang, no? Ang mga kabataan, maghintay lamang tayo sa mga sagot upang panghawakan pag dumating din ang pagsubok mula sa buhay ng bawat isa. Matutunan mong umasa na gagawin ng Diyos kung minsan hindi mo pa nakikita ang kasagutan sa buhay na ito. Magugulat ka na lang, mararamdaman ng puso ang kapayapaan na gagawa ang Diyos ng mabuti para sa ating mga buhay. No? Romans 8:28. All things work together for good for them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen ba? Amen. The transfiguration of Jesus' valuable insight into the nature of God, faith, obedience, humility, and His spiritual transformation. It reminds us of the importance of trusting Jesus' authority and power. Hindi lamang ang ating mga sarili ang ating bibigyan ng trust, and encourage us to persevere in our faith. Kahit pa maraming challenges and uncertainty sa buhay na ito. Samahan at gabayan kayo ng ating Panginoon sa panahon ng Lenten season ito. Pag-aalay ng buhay at pagsisilbi sa renewal ng ating relationship sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Manalangin tayo. O Lord, we come before you today, our loving God, humbly seeking your guidance and the power of your transformation in our lives. We acknowledge that we are imperfect, that there are areas in our life within us that needs renewal and change. Pero you will help us, Lord God. We're claiming this of our own selves with our fear and doubts and limitation. You gave us the courage to surrender our will to yours, that we may remain rehomed into your people that you have called us to be. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You shall give to Him freely, and your heart shall not be drunken when you give to Him. Because for this, the Lord your God will bless you
in all your work and in all that you undertake. Brothers and sisters, let us honor the Lord with our offerings. Father God Almighty, as the present are also days, we are minded to contemplate your love for us. Your love knows no bounds and is beyond measure. Help us to reflect your love in all that we do, including our living. May this gift be used to spread love for others, bringing hope and healing to all who need. Thank you for your love that never fails us. In Jesus' name we pray. Amen. For a hymn of commitment, let us sing, I am thine, O Lord.
Thank you for guiding us to the worship. Sa pagsambang ito, Panginoon, we are so grateful for the opportunity to worship you in spirit and in truth and celebrate your goodness, to proclaim your holy name. Bless us as we go home, Panginoon. May we bring you glory. Be your hands to our community and ministry that you privilege us to have. May your presence be with us and guide us all along the way until you called us again here in our corporate worship. Maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. The blessings of God, God's goodness, favor and prosperity be with you, and also His strength. May He always shield and protect you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yeah.